Yung height ng mom, height ng dad, average nun, height ng bata. Mm. Pero kung napapansin natin ngayon, maraming mga bata na nasa-surpass nila yung height Oo. ng parents nila. Mhm. So, kami yung napapaisip, ano kaya yung mga factors na nakakontribute na mas mag-increase yung height ng mga bata na to? Kasi yung iba, talaga na lalagpasan na nila yung height ng magulang nila. So, hindi na applicable yung average ng height of the parents para sa height ng kids. Bakit kaya? Ano yun? Dahil sa kinain nila, ininom, o ano? Yung iba, well, maaring nasa lahi talaga nila matatangkad sila. So, malaki pa rin yung genetic influence sa height. Kung kunyari, lahat mga 5'2" lang naman sa pamilya, medyo hindi tayo nag-expect na meron tayong 6-footer na lalabas na bata. Pero, ang mga important factors talaga dyan is, so once again, nutrition, yung value ng proper nutrition. Sinasabi natin na as long as well-nourished yung child, na-receive niya lahat ng vitamins, minerals, calcium, protein sa kanyang diet, nagsusupport to sa kanyang growth, sa pagtaas ng height. Tapos, ano pa ba? Yung pagtulog. So, dati sinasabihan tayo, di ba, pag tanghali dapat matulog. Akala natin para lang nakakapahinga everyone. Pero, essentially, malaking bagay kasi yung growth hormone, na-release siya during sleep. Ako, antukin ako eh. So, kaya siguro ako ganito, medyo matangkad. Oo, tumangkad ka. So, na-release yung growth hormone during sleep. So, isa rin yung factor na nakaka-contribute dun sa pag-increase ng height. And of course, yung mga activities. The more na physically active yung bata, the more na nakaka-build ng stronger bones. So, nakaka-help din yun with proper development ng mga bones na maaari maka-help din sa pag-increase ng height. As well as yung, posture. Yun. Yung iba, akala ang liit, pero yun pala nakahukot lang, naka-slouch. So, posture also improves the appearance of a better height for most na mga children. And ang isa pang very important thing is kailangan ina-avoid yung mga factors na pwede makastunt ng height. So, kunyari, exposure sa second-hand smoke. So, na-affect din niya kasi yung circulation sa katawan. So, pwede na maka-affect ng metabolism ng bone, yung growth ng bone. So, yung iba na may history na exposed to chronic second-hand smoke, maaring maka-affect din sa pagtaas sa height. Talaga? Yes. Oo, sa smoking. Oo. Yes. At saka maagang pag-expose din sa bata sa mga soft drinks, ganyan, di ba? Nakaka-stunt ba Pwede ng kasi height yun? yung iba kasi kung caffeine containing, pwedeng ma-affect din kasi yung metabolism ng buto. Oo. So, at saka nakaka-decrease tutuwa yung ibang mga magulang na, uy, nagpa-fast food na yung anak ko. naku, yun ang ayaw natin. Yung mga fast food, mga junk food, yung mga soft drinks. Yung iba kasi very tasty pero very nutrition poor. So, malasa lang siya pero in terms of giving the complete na requirements na adequate para dun sa bata, medyo kulang. So, yung mga ganyan na nakaka-stunt ng growth yun. Kasi nga, deficient sa nutrition. Sa nutrition, yes. So, pwede siyang pwedeng factor siya. Pero hindi naman siya 100% na yun ang reason. Pero may iba din naman kasi na depende, either stunted or sobrang tangkad. Pwedeng hormonal din. Kung may mga hormonal conditions na nagpe-predispose to stunting, kunyari mga may problema sa thyroid, mga endocrine na mga problems, pwede rin kasi siya mag-cause ng hindi yung pagtangkad ng bata. Yung on the other spectrum naman, pag may mga syndrome like mga gigantism, sobrang mga acromegaly, sobrang tumatangkad naman yun. So, beyond, hindi na siya nagpo-fall within yung mga normal na expected natin na increase sa height kasi more of mga hormone na mga imbalance na siya. Oo, pero yung mga may gigantism pala, hindi rin maganda yung buto nila, no? O kasi very talaga hindi din normal yung yung metabolism ng buto. And at the same time, yung ibang parts din ng katawan, syempre may mga abnormalities din. So yung dwarfism, ganun din, may problema rin yung buto niya at nakaka-apekto rin ba yun sa overall health niya? Yes, yung mga dwarfism, yung pinaka-common na dwarfism is achondroplasia, yung mga
commonly nakikita natin na mga dwarves, mga na may achondroplasia. So, ang problem naman nila dahil abnormal yung development nung sa bone, collagen, yung joints kadalasan sumasakit, yung spine nila nagkakaproblema. So, hindi lang siya parang na-shrink na version ng person. Ang dami rin din mga ibang mga problem, yung mga mostly mga joints yung affected pag sa mga ganun na mga condition. Oh, wow. Pero hanggang anong edad ba na dapat na lumalaki pa yung anak mo? Yung for females, ang expected is yung kasi habang meron pang growth plate na present, pwede pang tumangkad. Yeah. So may pag-asa pa habang may physis pa or growth plates. Sa mga females, nagko-close yung growth plates na yan at around 16 to 18 years old. Okay. Pero the moment na mag-start sila magkaroon ng period, medyo nag-slow down na. So pag nag-period na, kasi ano yan pag puberty, di ba nag-growth spurt, tumatangkad bigla. Pero pag nag-start na magka-period, medyo nag-slow down na ng konti. Pero the growth plates don't fuse completely up until mga around 16 to 18 years old. So may paunti-unti pa na increase sa height. Sa So, mga hanggang 18 boys, lang pala? hanggang 18 sa girls. Sa mga boys, mas matagal. Minsan umaabot up to 21 years old, meron pa silang konting tangkad. So may pag-asa pa dun sa mga hindi pa umaabot ng 18 to 21. Ano gagawin nila para ma-reach yung full potential nila? Yung full potential nila. Masustansyang pagkain. Ayun lang. And activities. And matulog. Ayun, oo. Yun. At wag kayong mag-alcoholic drinks muna. Oo, yung mga Wag things ring mag-vape. Wag mag-vape, wag mag-smoke. mag-smoke. Oo. So lahat ng mga factors na pwedeng makastunt ng growth or maka-affect ng calcium absorption. So whether it's very high intake of mga caffeinated na mga drinks, or so yung mga mahilig mga bata na mahilig magkape, mag-milk tea. So medyo hinay-hinay lang kasi maari niya kasi ma-affect yung absorption ng calcium, yung metabolism ng bone. So ano talaga, naka-center talaga sa proper diet and exercise. Pero walang kinalaman yung pagreregla at saka pagtuli sa paglaki. Wala, oo. Natatimingan lang kasi na yung mga, so sa regla, natatiming na yun yung time na puberty So kaya siya nag-growth spurt. Yung sa nagpapatuli naman, timing din lang yun yung age na talaga mag-growth spurt So hindi siya direct causation. Parang ano lang siya, correlated dahil nagsabay na yung time na to at saka time na to nangyayari talaga dapat. So parang na-connect lang. So hindi ibig sabihin na porke hindi ka pa natuli, hindi ka lalaki. Hindi tatakano.